Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Pwede po bang kausapin mo yung katabi mo ngayon? Salamat, nandito ka, kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat, nandito ka. Amen. Are you happy? Nandito tayo sa house of God. Amen. Yung iba halos, kumbaga favor yung magkaroon ng day off, ng Friday. Yung iba naka-duty pa ng Friday. Pero nandito ka, kapatid. Amen. May mensahe sa Lord sa'yo ngayon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We invite everyone to just occupy yung mga malalapit pa pong seats para hindi tayo bungi. Ayon. So, let us continue to be in the attitude of worship and prayer. So, sa mga nagtatanong bakit puro tayo solemn, because it's Ramadan, we don't want to just play those songs na upbeat hanggat we honor them as well. Yung nila sa land, bawal lang maingay, marami silang So we cooperate and we honor them because we want to win them for the Lord. Amen. So tayo yumukot manalangin. Heavenly Father, we thank you for this opportunity, Panginoon, na muli ay sama-sama, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay itaas. Luwalhati ng pangalan mo, Panginoon. At Lord, tunay nga na, Lord, we're bringing heaven down here, O God, as we worship you, O God. This is what we will be doing, O God, in eternity, Lord. Worshiping you, lifting your name, Lord, bowing down in reverence of you, Panginoon. Kaya Lord, dito pa lang sa lupa, hayaan mo na maging practice na po namin ito, Lord God. And Lord, as we cry out to you, Lord God, tunay nga, Panginoon, na Lord, wala kaming magagawa sa ganang amin. Apart from you, we are nothing. We can do nothing, O God. We are totally dependent unto you, O God. Kaya sa oras pang ito, kami nagtitiwala sa iyo. We ask for your cleansing blood. Lord, na kami po'y linisin sa lahat ng mga karumihan namin. Lord, any negative thoughts that have raised our minds, O God. Lord, whatever negative feeling, emotions, O God, galit po at sama ng loob, Lord, na meron kami sa puso namin ngayon, Lord, we surrender them to you, O God. Lord, cleanse us, O God. Lord, ikaw ang aming dakilang, surgeon. Lord, operahan mo nga po ang aming mga puso, Panginoon. Tanggalin mo lahat, Panginoon. Even roots, O God, ng unforgiveness, Panginoon, Lord. Tanggalin mo sa aming puso, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming puso ay, Lord, binago mo na, Panginoon, panibagong puso. Ready, Lord, to receive your powerful words, O God. We thank you, Lord, even hindi mga nasa physical, those people who are online watching, O God, we pray, O God, that you move powerfully, Lord, as they listen, O God, they will be impacted and empowered, O God, through the powerful words, O Lord. We thank you, Lord, and Lord, itago mo ako sa iyong likuran, pawang salita mo, Panginoon, ang marinig, Lord, at maibigkas ko po, Panginoon, Lord God, something that would edify the church, something that would encourage everyone, and your words, O God, that has been spoken will not return to you void, O Lord, but it will accomplish the purpose for which it was sent, O God. Thank you, Lord God, and we command every high thing that exalted itself to bow down before the knowledge of our God in the name of Jesus. Wala kang karapatan, Satan, sa lugar na to. Winawasak ka namin. We destroy all the works of the enemy, destruction of the enemy. Right now, we pray, Lord God, that you cover this place with your divine presence. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord sa ating mga first-timers. Welcome po sa church. Amen. At nawa po ang kapangyarihan ng Panginoon ng kumilos para ang salita ng Diyos ay malayang maintindihan po natin. So dahil ang March is a month of women. Amen. Nung first yata of March is Women's International Day.
So dito sa Arabian Peninsula o dito sa ang ating Mother's Day is sa March, pero sa atin sa Pilipinas is May. So dahil nandito tayo, isi-celebrate natin ang mga kababaihan. Amen! Pagpalain ni Lord ang mga kababaihan. Praise the Lord! Woohoo! So mga kalalaki, hindi pwedeng umalis dahil, ay, pambabae lang pala ito. Hindi po. Empowering Women for the New Season. Nasa series of new season. Nung nakaraang entering the new season. Last Friday, new season, new people to work with. Ngayon naman, empowering women for the new season. Alam niyo po ba na ang mga kababaihan ay napaka-importante sa kingdom ng Panginoon? Amen! Dalawa lang naman ang nilikha ni Lord na gender, men and women. So ngayon naman, ang topic natin specifically is for women. Amen. Tignan mo nga yung mga kababaihan dyan, mga nagagandahang kababaihan. Alam niyo po ba, sa mundo ng mga kalalakihan na minamaliit nila ang kababaihan, I want you to know that God called the woman mighty. Amen. Praise the Lord, sa Pilipinas, hindi po tayo nagkakaroon ng gender discrimination na kapag babae, mahinang klase. Alam nyo, may mga bansa po na ang babae ay walang kwenta, ang mga babae ay wala silang value. Pero praise the Lord, sa Pilipinas, may chance tayo, may boses ang mga kababaihan. Praise the Lord! Amen! May pastora kayong babae. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! May mga iba, they don't believe in lady pastor o woman pastor. Pero tayo po ay marami pong kababaihang pastora sa church natin. Kung ayaw mag-rise up ng mga kalalakihan, mga kababaihan, rise up. Amen! Hallelujah! Because both are called and both are ordained by God, lahat po ay tinawag po ng Panginoon. Amen. So, mga kumukontra dyan, mag-usap tayo mamaya, pero I want you to know, ang mga kababaihan ay pinagpala. Amen. Sabihin natin, sa katabi natin mga kababaihan, pinagpala ka. Salamat nandito ka. Salamat nandito ka. At sa mga kalalakihan, makinig kayo kasi importante din. Makita nyo how valuable women in the ministry, how valuable yung mga misis ninyo. Minsan kayo pala ang nagiging nahihinder ang paglilingkod ng misis kasi si Mr. pala, hindi niya ini-empower ang kanyang misis. Kaya dapat ma-empower ang mga kababaihan. Amen. Praise the Lord. Are you ready? Ituloy natin last week. Ito yung last verse natin. So, umpisahan ko po ang aking verse ngayon sa last verse natin last week. Basahin po natin Acts 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. You will receive power. Alam nyo, si Lord nag-i-empower. At hindi ibig sabihin mga kalalakihan to. But you will receive power, men. Hindi. But you will receive power. Claim it in Jesus' name. We receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kung ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa iyo, ang kapangyarihan ay nasa iyo. Sino naniniwala nasa Kanya ang Holy Spirit? Tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nasa iyo ang banal na Espiritu. At kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, meron kang kapangyarihan. Amen. Sabi nga ganun dito, and you will be my witnesses. Alam niyo po, sa totoo lang, ang kababaihan, hindi lang po yung marites. Amen. Ang kababaihan, dapat they will be the witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Praise the Lord po ba? Minsan kasi madaldal ang kababaihan. Kaya po yung kababaihan, yung kadaldalan po natin, gamitin natin for the gospel. I-preach natin ang gospel. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Ang mga kalalakihan, tahimik, hirap silang mag-minister o mag-witness. Pero ang kababaihan, mag-witness yung mga yan. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi yata hindi. Amen po ba? Gagamitin ni Lord ang mga kababaihan, imbis de ang ikinakalat po ay mga chismis at kung ano-ano. Hello, alam mo ba? Hello, yung mga ganon. Gamitin po natin ang kapangyarihan na binigay ni Lord. This mouth has the power of life and death.
The life and death is in the power of your tongue. Sino ang laging vocal? Bibihira kasi mga kalalaki. Pag mga kalalaki yan, pag sila, maingay din sila, makwento din sila. Pero in a crowd, mga kababaihan, sila yung madaling makisocialize. They can always witness. Amen. Kaya mga kababaihan, kung ayaw ng kalalakihang kumilos, tayo ang kikilos. Amen. Amen. Woo! Hallelujah. Rise up, mga kababaihan. Praise the Lord. Anong meron tayo? We have the power. Hindi ka kailangang ma-intimidate. God has empowered you. Amen po ba? Amen. Luke 10 verse 19 to 20. Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. But don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. Praise the Lord. Binigyan po tayo ni Lord ng authority over all the power of the enemy. Kaya mong i-crush, amen, ang snakes and scorpions, ano man ang problema, pinagdadaanan mo sa pangalan ni Jesus, amen, you can crush that. You can crush the head of the enemy, amen. Hallelujah. Amen po ba? Minsan mga kababaihan, marami po sa panahon natin, o sa Pilipinas na lang, ikaw na ang nanay, ikaw pa tatay. Sino nakakaintindi? Nanay ka na, tatay ka pa. Hello? Binibit-bit mo lahat ng mga pasanin. How can you do it? Paano mo mapagtatagumpayan? Praise the Lord. God has given you authority over all the power of the enemy. Kahit na ano yung mga problema, God has given us the authority. Gamitin po natin ito. Amen. You raise up your kids in a godly atmosphere. Kung wala mang tatay figure, sabi ng Panginoon, I am the father to the fatherless. O di si Lord na lang ang tatay dun sa mga single mom dyan, o kaya mga iniwan ng asawa, whether it be physically, dahil namatay, na-widow ka, or iniwan ka talaga ng ama ng mga bata at walang sustento sa'yo, God has given you empowerment, i-raise up mo sila in a godly manner. Pero itong power na to, ang tinutukoy dito, kapag ikaw ay nagmi-mission, kasi Luke 10 is missions, when you go to the mission, wala kang dapat ikatakot, binigyan ka ng kapangyarihan ni Lord. Amen. Pero more than that, sabi nga ganun, mag-rejoice ka, hindi dahil yung mga evil spirit lumalayas, mag-rejoice ka dahil ang pangalan mo naka-register sa langit. Sino gusto naka-attendance ka sa langit? Maaring dito, hindi ka nagsusulat ng attendance mo. Okay lang yan. May Kuya Art naman. O Apple, nag-fill up ng pangalan. Pero sa langit, yung pangalan mo naka-register, anong pakiramdam? Ang sarap. Yung pagtatsaga mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon, hindi man nakikita ni Pastora, hindi man nakikita ng ibang tao. Pero dahil naglilingkod ka sa Panginoon, nakikita ng Panginoon yan, naka-register ang pangalan sa langit. Hello? Amen po ba? Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa puso mo, sa buhay mo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas, yun pa lang nakaregister na ang pangalan mo sa langit. Amen po ba? Kaya nga kapag nagpipray tayo, Lord, iyo nga pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Lagi ko yun sinasama pag nagpipray ako sa hospital visitation, nagpapatanggap ako, sabi ko sa dulo, Lord, iyo nga pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kumbaga parang pag inilid mo yung tao sa prayer, tinanggap niya ang Panginoon, inililid mo siya sa maiksing prayer, hindi ko kinakalimutan yung dulo na yon. Lord, iyo nga pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kumbaga, ang assurance sa atin is, hindi ka man na-register sa ano mang register yan, na gaano ka-importante, basta ang pangalan mo nasa langit, registered. Hello? Yun ang pinaka-the best na registration. Amen. Ma-enlist ka. Hindi ka man mailista sa mga beneficiaries sa Pilipinas. Halimbawa, may bibigay ng mga pera ang gobyerno. Hala, bakit wala naman akong pangalan? Hello? Ikaw laging nakakaligtaan. Pero I want you to know, si Lord, hindi ka niya nakakalimutan. Iniregister na ang pangalan mo sa langit. Amen po ba? So, tignan natin, last time,
2 weeks na po ito na topic ko about Elijah. Si Elijah, in-empower niya yung widow woman sa Zarephath nung challenge niya na magbigay sa kanya ng tubig. At hindi pa natapos doon, sabi niya, bigyan mo ko ng tinapay or cake. Sabi niya, ay wala po. Actually, ang meron lang ako ay kapiraso lang na flour at saka patak na oil. At ito nga, nagpupulot siya ng mga sticks para magluluto. Last meal na nila and then mamamatay na sila. Ang sabi ni Elijah, gawin mo yung, kumbaga yung pagkain, pero gawin mo muna yung inuutos ko. So, inobey ni babae, ni widow, and pumasok siya sa bagong season niya. Listen to me carefully. Alam niyo, kapag ang woman nakasunod sa Panginoon na empower mo, she will enter into a new season. Amen po ba? Ang kababaihan minsan na nadidepress, nawawala ng... Pero kapag in-empower mo ang kababaihan will really do what God has called them to do, and watch out. Mga kalalakihan, watch out ang mga kababaihan. Watch out kapag ang kababaihan na empower. They can do greater things for the glory of God. Amen po ba? Amen. Kahanga-hanga ang mga kababaihang na empower. Kapag nalaman ng kababaihan na may kapangyarihang binigay ang Panginoon sa kanila, they will be empowered, they will be inspired to do what God has called them to do. Magugulat tayo. Amen po ba? Hallelujah. So, women, challenge kita ngayon. Amen. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, be encouraged. We are empowering women kasi papasok po tayo lahat sa bagong season. Sino excited, mga kababaihan? Are you excited? May bago kang season. Sabi mo sa katabi mo, may bago kang season. May bago kang season. Amen. Hallelujah. Pastora, ang dami kong pinagdadaanan, ang dami kong problema. May bago kang season. Hallelujah. And sa season na papasukin mo, Philippians 4:13, I can do all this through Him who gives me strength. Kaya ko to dahil sa pamamagitan ng Panginoon. I can do all things through Christ who gives me strength. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo kapatid. Kaya mo. Amen. Mga kalalakihan, i-empower nyo ang inyong mga misis. Kaya mo. Kaya mo. Hallelujah. Hindi yung mga kalalakihan, hindi mo kaya yan, wag mo nang gawin yan, hindi mo kaya yan. Hello, kaya mo yan kasi kasama mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Okay, ang daming kwento sa Bible, ang dami pong mga kababaihan sa Bible, hindi ko na sila iisa-isahin, but I just made some outline para i-share sa inyo ano ba yung characteristic ng empowered woman. Amen. Mga care group, leaders, I just want you to intercede silently as I preach. I want the message to come across na hindi po na kumbaga nasasayang, but the message of God will come across the right people na nakikinig ngayon. So, ang characteristic ng empowered woman filled with perseverance. Alam mo, kahit na ang bigat-bigat ng kinakaharap ng kababaihan, kaya nila yan. They are filled with perseverance. Nagtutuloy-tuloy. Kahit gumagapang na sila, tuloy-tuloy. Amen. Igagapang ko to. Hello. Empowered yan. Amen. Number 2, obedient to God. Number 3, prayer warrior. Ang kalakasan niya nagmumula sa Panginoon. And number 4, virtuous. Yung virtuous actually, isang word sa lahat dinidescribe niya lahat. So let's go to filled with perseverance. Sino sa Bible ang natatandaan ninyo na may perseverance? Sino ang kwento sa Bible na may perseverance? Sige, basahin natin sabay-sabay. Luke 18 verse 1 to 8. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not to lose heart, saying, ito yung kwento, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me, for my adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Verse 6, then the Lord said, hear what the unjust judge say.
said, "And shall God not avenge his own elect who cried out day and night to him, though he bears long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth?" So ang sabi po dito sa kwento, actually, hindi lang to perseverance, pati prayer, nandito na, pati obedience. Alam niyo yun. So, sabing ganun dito sa verse na to is, dapat daw ang mga tao ay mananalangin at hindi nawawalan ng pag-asa. Meron pong isang example dito, yung babae na balo, wala po hinihingi niya yung justice sa pagkamatay ng asawa niya. Araw-araw, bumabalik siya, kinakatok niya yung judge para makahingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hello, at sabi niyang ganun dito, kahit ako ay hindi ka natatakot sa Diyos or wala akong ano sa mga tao, pero naiirita na ako dito sa kakaparoot parito nitong babae na to. Sabi niya, I'll make sure that she gets justice. Alam niyo po ba, dahil sa perseverance nung babae na yon, nakuha niya yung hinihingi niya. Amen po ba? So, anong kailangan, anong characteristic ng empowered woman? Filled with perseverance. Amen po ba, mga kababaihan? Hang on! Woo! Amen! Persevere, huwag kayong hihinto. Sabi mo sa katabi mo, kung kababaihan yan, huwag kang hihinto. Persevere. Amen. Persevere. Hallelujah. Amen. Huwag hihinto. Kung sino man ang nandyan sa online at kababaihan ka at nawawalan ka na ng pag-asa, huwag kang hihinto. Amen. Because you have a new season. Sometimes bago pumasok sa new season, may pinagdadaanan ka matindi, pero pinapatatag ka ni Lord kasi may bago kang season na haharapin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Number 2, obedient to God. Alam niyo ang kababaihan po, kapag empowered woman yan, masunurin sa Panginoon. Sino masunurin kay Lord? Luke 1:34 to 38, basahin po natin ang sabay-sabay. "And Mary said to the angel, 'How will this be, since I am a virgin?' And the angel answered him, 'The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God.' And Mary said, 'Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word.' And the angel departed from her." Ito po yung encounter po ni Mary sa isang angel at sinabihan siya na magbubuntis siya. At sabi niya, paano ako mabubuntis? Kumbaga, ano pa lang siya, betrothed. Ibig sabihin, parang engaged at sa kanila, bawal po ang premarital sex. So, virgin, tapos mabubuntis. Sabing ganun, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Hindi mo anak, hindi kay Joseph manggagaling, kundi sa banal na spirito, lulukuban ka. Di parang ang gulo, hindi niya maintindihan. Hello? Pero ang sabi, for nothing will be impossible with God. Amen. So walang imposible kay Lord. Wala nang magawa si Mary, kundi ang sabi niya ay, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." Minsan hindi mo malunok, hindi mo maintindihan ang pinapagawa ng Panginoon. Pero kung ito'y pinapagawa ni Lord, ang empowered woman, masunurin kay Lord. I am, sabi niya, let it be. I am the servant of the Lord. Sino kababaihan dito na nagpapasakop sa Panginoon at sabi mo, Lord, kung anong kalooban mo mangyari sa akin. Lord, let it be according to your will. Hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Amen, kababaihan. Hallelujah. Kung anong kalooban ni Lord, mangyari. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Are you with me? Mga kalalakihan, kayo po ba ay nakikinig kayo para i-empower din ng woman? Para i-remind sila na
Kailangan silang obedient kay Lord. Hindi obedient lang kay Mister, obedient kay Lord. Amen. Sabi ni Pastora obedient. Sumunod ka sa akin, sabi mo. Susunod siya sa iyo kapag ang pinapagawa mo ay para kay Lord. Amen. Pero kung taliwas sa pinapagawa ni Lord ang pinapagawa mo, mag-usap kayo ng maayos. Amen. Number 3, alam nyo ang kababaihan na empowered? Prayer warrior. Hindi niya inuuna ang ibang bagay, kundi kay Lord muna siya nagsusumbong. Kay Lord muna niya ipinapanalangin ang mga bagay-bagay. Bending her knees in prayer. Hindi siya warrior, siya ay warrior. Sabi mo sa katabi mo, warrior, hindi warrior. Kasi nag-aalala na, alam mo ba, ganito. Puro na pag-aalala ang sinend niya sa kanyang kaibigan. Sinend pa niya sa Facebook wall niya yung kanyang worries. No, you should be a prayer warrior. Amen. Luke 1:45, actually kadugtong sabing ganun dito, blessed is she who believe, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Amen. So, pagpalain ni Lord kung sino yung mga nananampalataya. Amen. Kaya ka nananalangin kasi nananampalataya ka. Amen. Hallelujah. Eto, at papyaw lang po tayo kay Hannah. Si Hannah po ay matinding manalangin. Kilala siya sa kanyang pananalangin. Ang kwento po dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11, basahin po natin. She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Kanino ka umiiyak ng para yung bitter? Ano sa Tagalog yung wept bitterly? Mapait, okay? Umiiyak ka, yung kapaitan mo, binubuhos mo kanino? Kay Lord. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Nanalangin siya kasi wala po siyang anak. Kinukot siya na po siya nung kabila. Sabi nga nun, wala. Kumbaga, buti nga sa'yo, wala kang anak. Mahal na mahal siya ni Elkanah, ang kanyang asawa. So, alam niyo, umiyak siya ng gusto kasi tabi-tabi po, no? Hindi ko alam yung feeling kasi ako po ay dalaga pa po, no? Pero sa mga married, tapos you've been married for years, tapos tinatanong ka na, bakit wala pa kayong anak? Wala pa ba kayong plano? Mga ganun, tapos ikaw na wala kang anak, parang deep inside of you, nasasaktan ka. Bakit? Ako ba may kagagawan nito? Kung ako lang, gusto ko din magkaanak, pero wala pa nga eh. So parang nagkakaroon ka ng feeling na masakit. Nasasaktan ka, parang hindi ka babae kapag wala kang, alam mo yun, parang wala ka pang anak, parang hindi ako babae, parang ganun yung feeling na, so, kinukutsa ka pa. So, anong pakiramdam? Nasasaktan. Minsan binibiro-biro nyo, yung pala deep inside, yung mga kababaihan, nagkakaroon sila kaya please be sensitive kapag may mga kababaihan na hindi pa siya nagbe-bear ng child and matagal na sila. Let us remember and encourage them. Instead of tatanungin natin, bakit wala ka pang anak? Ganon. But let's just be kind to them. Amen. Let's not put pressure on them and kini-question. Sabi niya, tanungin mo si Lord, bakit wala pa akong anak? Pero mas nasasaktan sila. And I have been ministering to people na walang anak. So I know hindi ko nararamdaman yung feeling, pero I minister to people na walang anak at na may mga nagkaroon na rin ng anak, God opened the womb and nabibless ako. Pero kapag wala pa pong anak, masakit sa kanila yon. So let's encourage them. Pero ito, nasaktan siya ng gusto. Alam niyo kung anong ginawa niya? Nagsumbong siya kay Lord. Amen. Sinumbong niya kay Lord yung wala pa siyang anak at kinukutsa na siya. Lord, sabi niya ganon, wag mong kakalimutan ang iyong servant, the affliction of your servant. Lord, sabi niya, I will give to you, sabi niya, but will give to your servant a son. Then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. So, tinalaga agad ni Hannah ang kanyang magiging anak sa Panginoon na kapag binigay mo, specific siya, son. O, diba? Ang hiningi niya talaga, son. Okay? So, magiging Nazarite
ano ba yung tawag doon sa hindi ginugupit ang buhok. Amen. So, alam niyo po ba na pinakinggan ni Lord ang kanyang prayer? Alam niyo, si Lord nakikinig sa prayer. Singlapit lang ng dasal ang Panginoon. So if you have some sorrow in your heart, mga kababaihan, parang ang tagal-tagal na nung hinihingi ninyo, tapos parang wala pa. Come to God. Amen. Come to God. Amen. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon at iiyak natin sa Panginoon tulad ni Hannah. Si Hannah po, umiyak sa Panginoon. He wept bitterly. Amen. Mga kababaihan, wag po tayong tayo naman expressive, umiiyak tayo, ganon. Pero let's just do our part. Umayak tayo sa Panginoon. Ano ba yung dinidesire ng puso mo? Idulog mo sa Panginoon. Iiyak mo lang kay Lord yan. And as a prayer warrior, makakita mo, sa totoo lang, pag prayer gathering, tinitignan ko, ilan ang kalalakihan, ilan ang kababaihan. Minsan, alam nyo, na-outnumber ng mga kababaihan, ng mga kalalakihan. Amen! Maraming mas zealous or mas maraming mga kababaihan talagang sinisik ang Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Amen. Totoo yon. Mas maraming kababaihan ang tumatawag sa Panginoon at dumudulog kay Lord. So, ang empowered woman, matatagpuan mo sa prayer meeting. O, diba? Diba? Ang empowered woman, nananalangin. Amen. Ang empowered woman talaga dumudulog sa Panginoon and weeping bitterly. Wala kang pakialam sa mga ibang tao. Alam niyo po ba nung nananalangin po siya, akala ni High Priest Eli, lasing. Bakit? Sa kanyang pagiging nananalangin siya bitterly, akala ni Eli ay lasing siya. Nagkakaintindihan tayo. So wala siyang pakialam. So ano itsura niya? Basta siya ay nananalangin. She's a prayer warrior. Tuloy po natin. Nalobat na po yung aking so virtuous woman. Basahin po natin. Anong ibig sabihin ng virtuous? Virtuous means a noble, capable wife, a woman of strength, moral goodness and resolution, or excellent. Actually, ang ibig sabihin ng virtuous woman. So, kababaihan, virtuous woman. Amen. Kung babasahin po natin ang Proverbs 31, mahaba-haba po yan. Nandyan po ang discussion ng virtuous woman. Sabi sa 31 verse 29, many daughters have done well, but you excel them all. Amen. Marami pong mga daughters na nagawa nila maraming bagay, pero ang virtuous woman, excellent ang spirit niya. Amen. So let's excel. Amen. Let's have an excellent spirit. Amen po ba? Hallelujah. Proverbs 12 verse 4, mga kalalakihan, ang excellent wife is the crown of her husband. So, tayo na mga kababaihan, na mga married, kayo po ay korona ng inyong mga mister. So mga kalalakihan, proud kayo sa mga kababaihan. Huwag niyo akong tutulugan dyan. Kababaihan, kalalakihan, napaka-importante ng ating part. Amen. Sabi niya, but she who causes shame is like rottenness in his bone. Kapag hindi maganda ang ugali o ng kababaihan, nagiging sa kalalakihan yan, rottenness sa kanyang bones. Na lalong nanghihina ang kalalakihan kapag ang kababaihan ay hindi excellent. Pero kapag excellent ang kababaihan, nagiging proud ang kalalakihan. Oh, that's my wife. Yan ang wife ko. O, di ba? Prayerful. Yan ang wife ko. O, di ba? Very proud ka sa wife mo, mga kalalakihan. Kaya i-empower nyo ang misis nyo, kayo din ang mabibless or magre-reap. Amen. Planchado damit niyo, masarap ang pagkain, laging mabango ang damit. Hello, talaga. Kumbaga, ni-enjoy niya yung pagiging housewife niya. Tama ba? Amen. So, there are examples in the Bible naman ng bad influence na woman. For example, si Ahab's wife, kilala niyo po ba? Si Jezebel, ang asawa ni Ahab, corrupt na woman. Si Jezebel, at kilala natin, negative kapag Jezebel. Jezebel spirit, she's a corrupt woman, nag-raise up pa siya ng maraming mga false prophet.
Si Job's wife, kilala nyo si Job's wife? Nung si Job ay nagkaroon ng problema, diniscourage niya, ay, tumigil ka na sa Diyos mo na yan. At bakit? Si Job ay kawawa, di ba? Nawalan na siya ng kanyang mga properties, mga hayop, nawalan ng anak, tapos nagkaroon pa siya ng sores or boils sa katawan niya. Ay sabi nung misis niya, hello, i-curse mo na yung Diyos mo. Hello. 'Di ba? Kapag hindi empowered ang woman, ganyan. Away kayo, bakit? Inaaway kayo, dinidiscourage ka na. Ikaw ang asawa, pero ang misis mo ang discourager sa'yo, hindi siya yung encourager. Nagkakaintindihan tayo? Meron pa, manipulative woman. Yung asawa ni Potiphar, kilala niyo si Potiphar? Si Potiphar, sa panahon ni Joseph the Dreamer, manipulative si Potiphar. So, makikita nyo, pangit ang ugali na yan. Wag ganon. Amen. Mga kababaihan, hindi po tayo corrupt woman, hindi tayo discouraging. Our words should be an encouragement sa mga may asawa sa inyong husband. I-encourage nyo ang inyong husband para lalo silang ma-encourage, lalo silang ma-inspire sa kanilang pagtatrabaho. Araw-araw na lang, lagi mo sinasabihan na bless ka sa iyong handsome and handsome na husband at the same time godly husband. Kapag ka ini-encourage mo yung asawa mo, nai-encourage siya. Amen. Manipulative woman, wag po tayong mag-manipulate. Amen. Don't manipulate. In a relationship ng husband and wife, kayo'y mag-usap. Walang manipulation on the part of the husband, on the part of the wife. Kasi po, tendency po ang mga kababayan daw po ay nag-under-desire. Manipulative. Bakit? Sila ang taga-control sa bahay. Kinokontrol nilang asawa nila. Hindi po ganon. Dapat nagkakaisa po. So, we shouldn't be manipulative woman. Amen po ba? Diretso po natin. I think we're closing. Ito ang conclusion. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Praise the Lord, mga kababaihan. Ito po, kasi mahilig po tayong mag-magnify ng maraming bagay. Kailangan po ang laman ng utak ng mga kababaihan, ang i-meditate po natin kung ano yung mabuti, kung ano yung totoo, amen, kung ano yung pure. Wag po yung mga chismis-chismis lang na nasasagap natin, yun ang minimeditate natin. No, let us meditate on the Word of God. Amen. Ano man yung nare-receive natin. Kapag bad report yung na-receive po natin, i-confirm po muna natin. Huwag agad-agad naniniwala. Alam mo ba, sister, ang sabi ni ano sa'yo, ganito, ganito. Talaga ba? Tas naniwala ka naman. Those are bad report. Dapat makinig tayo sa Panginoon. Because ang tendency, ang chismis kapag lumipat-lipat na yan, kung kani-kanino, may bawas, may dagdag. So kailangan, whatever is good report, ano po yung tama, yun yung pakikinggan po natin. Amen. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. Let us just take this opportunity to empower women. That was the last slide, brother. Last slide. Amen. So I just want to encourage women. Mga kalalakihan, let us, samahan niyo po ako to encourage women. Amen. Tinatawagan ko lahat ng kababaihan dito sa harapan. And let us pray for them. Alam niyo po ba na ang mga women multitasker sila? And there are times hindi lang po natin nakikita. They are feeling discouraged. They are feeling lonely. Sila na yung nag-aasikaso ng mga bata. Sila yung nag-aasikaso ng maraming bagay, concerns. They need encouragement. Hallelujah. Thank you, Jesus. Women, kayo po ay nag-e-enter sa bagong season ng buhay ninyo. Believe it or not, God is opening a new season in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Lahat ng mga kababaihan, prayerfully come before God.
God has called you for a reason. God has called you. All these years, iningatan kayo ng Panginoon kasi may pagkatawag si Lord sa bawat isa. Hallelujah. And God is leading you to a new season in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. Nandito po siya ngayon. Hallelujah. He's empowering you as He has empowered me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Ora basika rarabashanda rabasika rarabakaya. Ora rarabasika tarabasika rarabasika rarabakaya. Ora rarabasika rarabasika rarabashanda rarabakaya rarabakaya. Sika tarabasika rarabasika rarabasika rarabakaya rarabakaya. Ora rarabasika rarabasika rarabashanda rarabakaya. Ora rarabasika rarabakaya rarabakaya rarabasika rarabakaya. Woman, thou art loosed in Jesus' name. Ano man ang bondage, ano man ang pumipigil sa'yo, in the name of Jesus, in the name of Jesus, you are loosed. You are loosed. You are loosed into the ministry that God is calling you in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. The Lord hears your cries. Ano man ang mga iyak ng puso nyo, tibok ng puso ninyo, the Lord hears. The Lord listens. Hallelujah. Any confusion, anything na kalungkutan na meron ka ngayon, ano man yung nararamdaman mo, kahit sabihin mo, ako lang to, hindi ko sasabihin kahit kanino, naririnig ng Panginoon ang tibok ng puso mo. And the Lord tells you that He cares for you. That He cares more than anybody else. Sa mga married, hindi nga alam ng asawa mo, pero the Lord cares for you. The Lord knows the deepest cries of your heart. Hallelujah. 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 And hindi ka no longer na ikaw ay nandun lang sa sulok at sabi mo, hindi ako lang to, dito lang ako. But the Lord is calling you. The Lord is positioning you. The Lord is going to use your life, your testimony to be a blessing to other people. In the name of Jesus, the Lord is empowering you. The Lord is empowering you that you will be witnesses. Hallelujah. That the Lord will use you to be witnesses in this nation. Hallelujah. The Lord is going to use you. Hallelujah. The Lord is empowering you. Lalo na sa mga mommies na ang kanilang mga anak ay sila nag-aasikaso ng kanilang mga anak. The Lord has anointed your hands so that you transfer the anointing to your children. Na kung ano ang meron kayo, anong spirit, anong passion, anong zeal na meron kayo na itatransfer nyo sa mga bata na hawak ninyo. And they will become a mighty generation in the land. Hallelujah. Ora basika tarabashanda rabakaya rabakaya. Ora rarabasika rabasika rarabakaya. Just be in the attitude of receiving. Receive, 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 receive. Hallelujah. Just receive. Just receive. We speak healing sa mga may sakit in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus heals. Jesus heals. Jesus heals. Hallelujah. Ilagay niyo yung inyong kamay sa parte ng katawan ninyo na may sakit. Amen. Ilagay ninyo ang inyong kamay. Reach out to that part of your body na nararamdaman nyo na may kakaibang pain o di kaya alam niyo kung anong pinagdaraanan niyo. Jesus is here. Jesus is here to heal you. Jesus is here to heal you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.
Kung ang problema nyo ay legality, the Lord is here. Hallelujah. He is our judge. He is our advocate. Hallelujah. Call upon His holy name. Call bitterly upon Him. Wept bitterly like Hannah did. Hallelujah. Lumapit siya sa Panginoon. Dumulog siya sa Panginoon. Iniyak niya ang kanyang kalalagayan. And the Lord moved powerfully, answered her cry. Hallelujah. Oh, rabasika tarabasika rarabakaya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We apply the blood of Jesus sa bawat woman na naririto. The blood of Jesus covers each one of you. The blood of Jesus covers. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, that you have poured out your anointing on all flesh. Kasama po mga kababaihan, Panginoon. Lord, na ang kapangyarihan mo ay taglay namin, Panginoon, Lord God. Lord, ang kapangyarihan mo ay nananalaytay sa aming mga dugo, Panginoon, Lord God. Lord, you will use us as your mouthpiece, Panginoon. Lord, even ang mga kamay namin ay empowered. That as we, Lord God, meet with people, tap their shoulders, Lord, shake hands with them. Lord, ang kapangyarihan mo ay Lord, nararanasan ng mga tao, Panginoon. As we lay our hands upon the sick, the healing flows, oh God. Lord, salamat. Salamat sa mga empowered women. Even, Lord God, sa mga nasa online na nanunood, Panginoon. Let them receive. Let them receive. Let them receive the empowerment, Lord. Lord, the power, oh God. Lord, salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Just be in the attitude of receiving. May ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon. Hallelujah. And Lord, we rebuke the spirit of corruption, the spirit of manipulation, the spirit of, Lord, the Jezebel spirit, Lord, yung wife ni Job na spirit, even, Lord, yung spirit of Panginoon, Lord God, ng Potiphar's wife, we rebuke in Jesus' name, 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 in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Lord, we are brand new women. We are brand new women, washed with the blood of Jesus, and we will live a life that is obedient to you, Lord God. We will live a life instead of warrior. We will be prayer warriors, oh Lord God. Hallelujah. And thank you, Lord, for the excellent spirit. Thank you, Lord, for the excellent spirit, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And once the women are empowered, they will do great exploits. Once women are empowered, hallelujah, they are able to turn upside down the world for Christ Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa mga empowered woman na naririto. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. We give you glory. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Jesus, sa mga woman na in-empower ng Panginoon.